And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At muli na naman po tayo nagsasama-sama on our Weekender episode na kung saan episode para sa mga katatayan, mga leaders ng pamilya, to every husband, man of the home. Usapang lalaki na naman po tayo, North, South, East, and West Corner. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ganoon din po sa ating pong mga viewers nationwide and worldwide. A blessed Friday to all of you. Alright, and of course, with me are my co-hosts, Sir Noel and Sir Rudy. Magandang tanghali sa inyo, sir. And shout out to my wife, Yang, and of course, kay Daniel and Isaac. Hello, Sir Noel, Sir Rudy. Bati muna tayo. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa oras na ito ay muli ay magkasama-sama tayo. Ito po ang panahon ng mga kalalakihan. Yes. Oras sa mga kalalakihan. Yep. At pag-usapan natin ang kung paano natin maitaguyod ang ating pamilya. Hindi lamang sa pagpo-provide ng material na bagay, bagkos ang pangunahin natin ay spiritual na bagay. Amen, At binabati ko ang aking pamilya, Sister Cynthia, magandang tanghali sa iyo. Gayun din po si Pauline at Tricia. And of course, ang aming area, ang West Bank family, at ang lahat ng masugid na taga-subaybay ng programang ito saan man sulok ng mundo kayo naroon, isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. Amen. Sir Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa ating lahat, sa lahat ng masugid na taga-subaybay sa atin, at sa lahat ng abot ng boses na ito, at maging sa lahat ng nanonood sa ating live audience, at gayon din naman sa FB Live, ay magandang tanghali sa inyo. At huwag kayong aalis dyan sapagkat we do believe na may pagpapala na tatanggapin tayo mula sa salita ng Diyos upang lalo pang mapagtibay, mapangalagaan natin ang ating pamilya. At shout out nga pala para sa mga matatapat na lupon ng Barangay Southside, sir. At narito si Ma'am Edith D. at si Ma'am Nelia Cruz, si Ma'am Elena Prema at si Marilyn Ojena, si Dominga Minyanaw at si Felicitas Soriano, Dominador Kimbao at si Ma'am Cha Tuwang. Yan, mga matatapat na mga masusugid at matatapat na na lupon ng Barangay Southside. Magandang tanghali po sa inyo at mabuhay po kayo. Yes. At syempre, yung asawa ko, di ko pwedeng kalimutan. Baka hindi ako makauwi. Okay. Hindi. One step, one piece. Hindi pwede. Arog, magandang tanghali sa iyo. Tira ka, huwag kang magpapakapagod. Tirahan mo ako ng lakas mo dyan. Wow. Amen. Darating ang siyempre, yung Makati Central, bawal din kalimutan. Nakatutok sila. Magagalit si Brother Cesar Dejos pag hindi ko binate. Magandang tanghali sa lahat ng Makati Central family. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Alam niyo, today is Friday, weekend natin, second to the last Friday of the month of June. Yes. Pabilis na tayo. Second to the last na tayo, mga kapatid. Pero before I continue, Sir Noel, Sir Wabay, ang pag-uusapan naman natin dito ay this week is actually a special episode. Yes. Dahil katatapos na ng ating Father's Sunday. So we're going to talk about Father's Day flashback. Wow. Yeah, na pinag-uusapan natin again, itong topic natin na nasa likod ko na, ito yung topic natin last Father's Sunday. Yung dad just show up. Alam niyo, isa sa mga ipinopromote ko rin sa mga young people na pasalamatan nila sa Panginoon ang presensya kanilang mga ama. You see, alam niyo po kasi pag pinag-usapan po natin yan, tandaan niyo po, the importance of our present fathers. No? Again, inuulit ko, by the way, sa lahat ng mga fathers, I would like to encourage you to send your picture. No? Mag-send kayo ng picture sa ating mga GC, sa mga area GC that you're watching so that we can motivate the whole area family.
Alright? So, ganun din. Ay, ngayon mga kapatid, ay babalikan natin, Sir Noel, Sir Rudy, yung ating pinag-usapan na ito. At napakalaga na idikit natin ito sa talatang binigay sa atin ng mahal na pastor sa Book of Ephesians. Napakaganda nito eh. Sa Book of Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers, talaga naka-address sa atin. Wow, that's right. Amen. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. This is one of the most important thing para sa mga fathers na dapat nating tandaan. Why we need to show up. It's because of the reason, it's because we need to bring our children in the nurture and admonition of the Lord. Alam niyo po, napaka-importante talaga. Kaya dito mahalaga ang presensya po natin. Kung makikita niyo po dito, ang pangunahing pangangailangan ng ating presensya is not for the material and for the physical and for the financial, Sir Rudy, Sir Noel. Amen. The most important part of our presence is to bring our family to the Lord. Yeah, amen. Diba, Sir Rudy, Sir Noel? Napaka-importante yan, Sir, diba? Ang kahalagahan yan ay patuloy na magbibigay po sa atin, sa bawat isang po sa atin. Ang kahalagahan po ng presensya natin ay patuloy na magpapaalala po sa atin why we need to cultivate ourselves spiritually. Because if we're not going to cultivate ourselves spiritually, we will never be able to show up at maaapektuhan ang pagdala natin ng ating pamilya sa Panginoon. You see, it's very important. Last Sunday, Sir Rudy, ikaw personally, anong impact sa'yo nung ating yung last Sunday lang, good few words lang, pwede natin nakikita mo na talagang impact ng dating ng ating Father Sunday. Amen. Thank you, Sir Joe. Lalo na, sir, sa mga Bisaya. Oh, yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, isang impact ang pinakamahalaga na muling tumawag ng pansin sa akin. And that word is responsibility. Yeah, yan ang pinaka, na hindi pwedeng kalimutan ng isang tatay ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Yeah. Yan ang pinaka tumatak sa akin. At sa bawat mensahe na ibinigay ni Pastor during that time, last Sunday, ay talagang malaki ang impact. Kasi mariremind ka na dapat ka talagang mag-perform bilang isang tatay sa responsibilidad mo. At hindi basta responsibilidad lamang ang ibinigay sa'yo, kundi talagang malaking responsibilidad ang kinalalagyan o meron tayo bilang isang magulang o isang tatay sa ating pamilya. Sapagkat tayo ang accountable sa mga bagay-bagay na mangyayari sa ating mga anak. Kaya nga masasabi ko na talagang dapat pinagbubuti at isinaalang-alang dapat ng isang tatay ang kanyang responsibility sa kanyang pamilya. At hindi pwedeng iisang tabi ito sapagkat anumang bagay ang ating ipinakikita o hindi ipinakikita, it the same way na tayo pa rin ay nagtuturo sa kanila. So kung magpapakita tayo ng maganda, matututo sila. Kung hindi tayo magpapakita ng maganda, ay yun din ang matututunan nila. So sa madaling salita, both side napakahalaga na ang isang tatay dapat ay makitaan din ng pagtugon sa responsibilidad niya bilang tatay at higit sa lahat, yung pagtuturo ng isang tatay sa kanyang anak na ilapit talaga ang kanyang anak sa Panginoon. At hindi po pwedeng baliwalain ang ganitong bagay Hindi po pwede. Sapagkat tulad ng sabi ko, kung meron man ang isang tatay na pinakaiingat-ingatan, ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. Kung paano mo, ako na may naniniwala, kung nag-iingat ka sa isang bagay na meron ka, higit mong iingatan ang pamilya mo. Amen. Di ba? Kasi kung meron ka mang yaman na pwede mong ipagmalaki, sabi ko nga, walang iba na yan kundi ang pamilya. That's right. Yan ang totoo niyan. Kaya hindi material. Hindi material. Kung meron kang bahay, meron kang sasakyan, anumang ari-arian, negosyo, meron ka, well, ipagpasalamat mo sa Panginoon yan. Pero ang pinakamalaki at pwede mo talagang masabing, pwede mong ipagmalaki kanino man, yung meron kang maayos na pamilya. Yan ang pinaka-the best. Kapatid. Kaya ito yung gustong-gusto ko, yung mga tinuro ni Pastor, yung kailangan talaga tumayo ka bilang tatay talaga, bilang father sa loob ng pamilya. Hindi yung pwedeng, hindi yung aasta ka
na para ka lang bisita. Yeah, amen. Kundi talagang tayuan mo, ikaw talaga ang tatay dyan, ikaw talaga yung makikita na may authority, ikaw talaga yung pinaka magdadrive para sa iyong pamilya. Yeah. At ang pinaka the best nito, mga kapatid, ito sa lahat ng mga viewers namin, ang pinaka the best nito, yung habang ikaw ang habang ginagampanan mo ang responsibility mo, makikita mo agad na yung mga anak mo Yun. na sumusunod sa iyo, Yes. mas nagiging close sa iyo, Amen. at talagang mismo sila natututo rin na ingatan ang pamilya mo. Oh, Wow, that's pinaka the best yun eh. That's right. Yun yung talagang yung tipong pag lumabas sila, wala sila sa bahay, iniingatan nila yung dangal o Yeah. yung meron tayo, Yeah. yung pangalan natin na masasabi na hindi ko gagawin yan sapagkat hindi ganyan ang itinuro ng tatay ko sa akin. Yeah. At talagang sabi ko nga, yun yung pinaka-the best doon at habang tumatagal ang mga bata kasi lumalaki yan, Brother Noel. Yeah. Totoo yan. At talagang habang tumatagal, dapat mas nakikita mo, mas nagiging close Yun. ang ating mga anak mismo sa atin at sa kanilang nanay. Yun yung pinaka-the best doon. Yung hindi sila maglilihim, Yun. mga kapatid. Tama yun. That's right, that's right. Yung hindi sila Inuman maglilihim. Di ba? Yeah. Kasi mahirap yung yung isang bata na kapag lumalaki ay naglilihim sa kanyang magulang. Actually, yan yung sinabi ko last Thursday sa Rudy. If I'm not mistaken, that was last Thursday. Nung binanggit ko yan dito, na talagang sabi ko nga, alam nyo, mas binigyan ko ng emphasis yan, team focus, team preparation, binigyan ko sa kanila ng emphasis yan. Nasabi ko, alam mo, nakakalungkot na mas pinagkakatiwala ninyo ang sikreto sa taong di nyo kano-ano. Yun eh. Samantalang ang totoong nagmamalasakit ay ang Yun. magulang nila. Especially Oh, ang tatay. Tama yan. Yeah. Oo. Ano mo nga dyan? Tulungan mo nga ako dyan. Alam nyo, talagang nanariwa na naman sa isip ko yung mensahe ng ating mahal na pastor nung nakaraang linggo na kinakailangan talaga mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, yung presensya natin sa loob ng tahanan. Na hindi po sapat yung ibibigay lang natin yung ating kinita. No, Brother Rudy? That's Kasi right, brother. yun yung practice ngayon eh. No, hindi lang ito practice ng mga makasanglibutan, kundi ito marami pa rin nagpa-practice sa kapwa nating tatay, Sir Rudy. Yes. Na bagamat matagal na lang naririnig, yung talagang kinakailangan yung tatay ang siyang nagbabudget sa loob ng tahanan. Yan. No, kasi alam mo, Brother Rudy, dapat bilang isang leader, alam mo kung ano yung nangyayari sa loob ng iyong tahanan. That's right, Kaya brother. sabi nga ni That's Pastor bihira, sino kaya sa tatay ngayon ang nakakaalam na wala nang asin sa loob ng tahanan nila? Walang bigas na. Kulang na yung bigas, di ba? Bakit? Kasi isinasatantabi natin yung responsibilidad na sinasabi mo, Yeah. Brother Rudy, sa atin bilang mga ama ng tahanan na isa rin yung responsibilidad natin na tayo hindi lang yung nakafocus na sa paghahanap buhay, kundi dapat alam natin yung nangyayari sa loob ng ating tahanan. At sinasabi mo nga, Sir Rudy, na ang mga anak natin ay hindi na natiling bata. Yeah, that's right, brother. Ako, salamat sa Panginoon na dito po ako nagsimula ng pagpapamilya at sa ngayon, Brother Rudy, isang araw, pwede na magpamilya yung aking mga anak. That's Pero right, alam brother. nyo, Brother Rudy, ang pinaka gusto kong ibahagi sa aking mga anak yung pananampalataya ko. Yun. Yung pananampalataya ko. Kaya nga sabi ko nga na gano'n, every time na magkaroon kayo ng problema, huwag kayong tatawag sa akin, huwag nyo akong unahan tawagan. Oh, yeah. Kundi unahan nyo tawagin ng Panginoon. That's right. Kasi, That's the best, brother. That's hanggang the best. kailan nyo ako makakasama, di ba? Yan, Limitado yung panahon ng pagsasama natin. lagi ka pang wala. Lagi pa akong wala. Siyempre, alam mo naman. Oo. At saka, siyempre, yung kakayanan natin, limitado. Yun. Kaya ang una kong ini-establish sa kanila, Brother Rudy, yung magkaroon sila ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. That's Na right. yung Amen. makagawian nila sa kanilang buhay habang sila pa ay nasa kadalagahan, Brother Rudy. Yeah. Kasi isang araw, magtatayo sila ng pamilya. Samantalang, kung sa akin sila magtitiwala, hanggang ilang taon lang kami magsasama. Yes. Pero kung ang Diyos ang siya makakasama nila, magpasawalang hanggan. Yeah, di ba? that's right. Di ba? At That's saka, right.
alam naman natin, Brother Rudy, na ang Diyos ang siyang higit na makapangyarihan sa lahat. No? Yeah, Higit na amen. makapangyarihan sa lahat. At yung ipinoprovide natin, mga kapatid, na pangangailangan ng ating pamilya, wala namang ibang pinagmumulan yan kundi ang Diyos pa rin, Sir Joe. Yeah, totoo Wala, yan. hindi sa sarili nating kakayanan yan, mga kapwa ko ama ng tahanan, kundi sa biyaya yan ng Panginoon. Kasi kung walang biyaya ang Panginoon, wala tayong magagawa. Yeah. Wala Yes. tayong magagawa. Yes. Anong may pagmamalaki natin sa Panginoon? Wala. Kaya nga, kinakailangan, yung sinasabi ko na, yung presensya natin sa loob ng ating tahanan, sa ating pamilya, ay napakahalaga. Amen. Napapansin mo ba, Brother Rudy? Kita mo, pag wala ang tatay sa loob ng tahanan, no? Yeah, come on. Malaya ang mga anak. Yan. Bakit? Kayang-kaya nila yung nanay nila eh. Mhm. Di ba? Kaya nilang suwayin, kaya nilang lambing-lambingin. And of course, alam mo naman ang nanay, madaling mabili. Di ba? Samantala, pag ang tatay, kahit Dyaryo wala lang ka katapat pang... niyan. Dyaryo lang, kape lang na mainit yan. Kahit wala kang sinasabi sa iyong mga anak, ilag sila kapag may nagawa silang kasalanan. Oo, kasi iba ang tatay talaga. Oo, iba ang tinig natin, mga kapatid. Yeah, amen. Kakaiba ang tinig natin kasi yun yung ibinigay na responsibilidad sa atin ng ating Panginoon Diyos. That's right. Maalala ko, Sir Rudy, nung ako'y nasa serbisyo pa, no? Nung nasa serbisyo pa ako, ay nire-reassign ako sa malayong lugar. Amen. Sa malayong lugar ako ina-assign. Nakikiusap ako kasi siyempre, hinubog tayo rito ng ating church na dapat family-centered tayo. Yes. Naging secondary lang yung, kasi yun yung first ministry natin eh. Dapat yung presensya natin sa loob ng ating pamilya ay dapat laging ando doon. Bagamat, siyempre, sabi ko ng ganon, hindi ako pinahintulutan, Brother Rudy. Ayaw akong pagbigyan. Yeah. Bagamat 26 years na ako sa service, ay ayaw ako pagbigyan. Pilit nila akong idala sa malayo. Mhm. Ngayon, sabi ko, ano naman ang gagawin ko doon kung mapapahamak naman ang aking pamilya? Di ba, Sir Yeah. Jao? Yan ang Kasi mahirap ang isang tahanan na walang leader. That's right, brother. That's right. Nako, hindi ko rin alam kung halimbawa na talagang nag-report din ako doon o kung yung kinalalagyan ng aking mga anak ngayon ay baka wala sila sa ganung kalagayan, Sir Rudy. Yeah. Dahil siyempre, napahiwalay ako sa kanila bilang ama ng tahanan. Bagamat sabi ko ng ganon, ay ayaw nila ako pagbigyan, Sir Rudy. Grabe ang pakiusap ko. Sabi ko, retireable naman ako eh. Sabi ko na gano'n, bakit naman ako? Ano pa ang hahabulin ko, di ba? Yan. Promotion, sabi kasi mag-first sergeant daw ako doon, tapos mapopromote ako. Sabi ko na gano'n, pagpapalit ko ba yun sa makakasama ko ang aking pamilya? That's right. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Yung promotion, hanggang sa serbisyo lang yan. After no service mo, babalik ka pa rin sa dati mo. Civilian ka pa rin. Yep. Mister ka pa rin. Yeah. Yeah, Kahit that's right. maging 5-star ka dyan. At pag nag-retired ka, mister pa rin ang kalagayan mo. Kaya sabi ko, talaga napakaganda ng training ng ating simbahan patungkol sa pamilya na kinakailangan yung presensya natin sa loob ng ating tahanan ay dapat hindi mawala. Yan. Hindi mawala. At saka siyempre, nalalaman naman natin na talaga yun yung isa sa tasking natin. Yes. Bilang isang father, Brother Rudy, yung i-provide natin. Provider nga That's tayo. right. That's Diba? right, brother. Bagamat ang Panginoon Diyos ang dakilang provider. yeah. Oh, yeah. He is a great provider. That's Pero right, amen. sa loob ng ating tahanan, ay tayo mga tatay ang siyang provider. Yung. At minsan, nakafocus lang tayo sa isang bagay na ipinoprovide natin sa Rudy. Yeah. Na kung saan, yun yung pinagkakaabalahan ng mga ibang tatay ngayon na talagang overtime, di ba? Extra income. Bagamat hindi man masama Doon sa yan. mga bagay na yan ay hindi yan masama, kapatid. Hindi yan Talagang masama. Hindi yan masama. Hindi yan masama. Ang masaklap lang kapag ang isang tatay ay mas
binigyan niya na ng priority, yung bagay na yon. At nakalimutan niya na mas kailangan ng pamilya ang presensya niya. Yun. Okay? Tama. At ayun nga dito, mga kapatid, dito sa Bible, sabi rito sa Proverbs chapter number 23, okay? In verse number 24, sabi rito, "The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begotteth a wise child shall have joy of him." Yeah. Nakita nyo ito, kapatid. Kung bakit ko ito isiningit, kapatid? Yeah, Kasi yeah. nakita ko na ang ma-promote, ang kumita ng pera, ma-promote ka sa Yan. serbisyo, the Yeah. best yan. Yeah. Hindi yan masama. Yan. Masaya yan. Masaya Masama yan. yan. Oo. Kumita ka, nadagdagan yung income mo. Oo. Masaya yan. Yeah. Masaya yan. Pero wala nang higit na sasaya sa isang damdamin ng isang tatay na makita niya na yung kanyang anak ay talagang natututo Yun. at tumitino. Yun. Ano, yung pinaka-the best dun na yung ang anak mo, nakikita mo na sumusunod sa iyo, umaayos, maganda ang relasyon sa Yun. Panginoon, Yeah. ay wala nang sasaya dyan. Yeah. Sapagkat yan yung pinaka-factor ng lahat kung bakit tayo willing na magsakripisyo, willing Yun. na magtrabaho, Yeah. anuman ang ating gawin ay handa nating harapin kasi alang-alang sa pamilya. Yeah, Kaya tama nga yan. mas maganda at pinagtutuunan talaga natin ng pansin yung talagang pagtuturo doon Yun. sa ating pamilya, Yeah. sa ating anak in Yun. particular. Oo. Kaya mas masaya ang bagay na yun. Tsaka doon mo masasabing tagumpay. Yun. Yung pinakatagumpay natin. At saka yun ang kasiyahan talaga Ay, natin. talaga, Kasi talaga, walang ama na Malulungkot. nalulungkot. Aba. Of course. Yeah, pambihira. Siguro nung gumraduate si Aloha, nung nakita Aba. mong cum laude si Aloha. Pambihira, kapatid, Ay, pambihira. sos. Ang kahit sabihin mo, basta Yeah. makita Oh. ko lang nag-graduate, Oh. ay masaya na ako. May plus pambihira. pa. May plus pa. Ayaw ka pa ba niyan? Sobra pa. Tapos Pambihira. nagagamit pa siya ng Panginoon. Pambihira. Oh. Bantakin mong yan at Oh. makita mo na talagang andoon yung talagang Pagpapala. pagpapala at Totoo saka yan. yung mismo nakikita mo na sa mga anak mo na kung paano mo minahal ang Panginoon, ay ganun din naman nila kamahal ang gawain ng Yeah. Panginoon. Pero kapatid, nakikita ko yan sa pamilya mo. Amen. Nakikita Amen. ko yan sa pamilya mo. Amen. Kaya nga, sabi ko, na-challenge ako. Sabi ko, wow, the best talaga, the Yeah. best talaga. Kaya hindi natin dapat isantabi ang simbahan. Yun talaga yun. Dito nga, sabi ko nga, hindi na mahirap magpamilya. Yeah. Hindi na mahirap si Ponching. Hindi na mahihirapan magpamilya yan. Oh, yeah. Kasi sa dami ng programa ng church patungkol sa pagpapamilya, ay talagang hindi katulad dati, Sir Rudy. Alatsamba lang tayo. Ako, alatsamba lang talaga Alam mo, ako. Sir Ha? Rudy, nung wala pa ako sa church, bagamat may edad na ako. Oh. Kasi nag-asawa ko 30 years old eh. Bagamat andyan dyan na yun, may nasa serbisyo na ako. 18 years old, nasa serbisyo na ako eh. Hindi pa minumulat ni Ponching yung kanyang mata eh. Pinaglalaban ko Ilang yung kanyang sako. kalayaan. Ilang sako. Babaluha ka na naman. Hindi. Huwag mo na Kaya ko ituloy. to. Kaya ko to. Naalala ko, 18 yan. 18 sa ako yan. Kita mo, Sir Rudy, dahil sa wala akong kaalaman patungkol sa pagpapamilya, bagamat may matatag na hanap buhay na ako, at the age of 19, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng bahay. O di ba? May matatag na hanap buhay, may bahay ka na. Pero ando doon pa rin yung fear ko. Bakit umabot sa 30 years old ako? Kasi wala naman ako simbahang nagtuturo. Wala naman ako naririnig. Ano ba naman yung mga naririnig ko sa labas? Puro ganito, sabi, unbiblical. Diba? Pero alam mo, pinasasalamatan ko, Sir Rudy, nung talagang ang Panginoon ay talagang kumilos sa aking buhay. Yun. At salamat sa Panginoon na Praise the talagang Lord. kung medyo na, sa bagay, hindi naman natin pwedeng yung timetable ng Panginoon eh. That's right. Talagang hindi siguro ako hahantong sa age ng 30 bago ako nag-asawa. Siguro at maaga ako nakapag-asawa dahil kargado ako. Lalo na sa kasundaluhan. Opo. Uniforme yung pampapogi points sos, eh. ang kulay ng pag-ibig nung panahon namin ay Ay, kulay patig. camouflage. Pambira. Oo, maniwala ka Ang sa kulay akin. ng pag-ibig ay Ay, patig. Patig at Yan. camouflage. Dalawa lang yan, mga kapatid. Kaya, mapalad tayo. Ang kailangan na lang natin, mga kapatid, makinig. Yun.
sa ating mahal na pastor at isa pamuhay. Tanggalin natin yung pag-aalinlangan, yung fear, yung pangamba na baka papaano. Magtiwala ka nga sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Yun nga sinasabi ko, Sir Rudy, sa aking dalawang anak. Sabi ko gano'n, siguraduhin nyo na gumagawa kayo kasi si Pauline nasa malayo. Yes. Di ba? Japan. Nasa Japan. Si Tricia nasa Boracay ngayon. Layo Hindi Kaya talaga. ang sabi ko, wala na ako sa kalagayan na babantay-bantayan ko pa kayo. Yeah, na that's right. mag-i-interview pa ako sa That's mga right. kasamahan nyo. Kasi hindi lamang yung pangalan ko ang dadali nyo. Ang higit na importante sa lahat, ang dadalhin nyo ay ang Panginoong Jesucristo. Yeah, ang Dahil mga testimony anak kayo ng na Diyos, Panginoon. yung testimony, Yeah. makita man, hindi ka man kayo makita ng inyong mga magulang, ang Diyos ang siya nakakakita sa iyo. Kaya kung gusto Amen. mong pagpalain, kaya nga, salamat sa Panginoon. Kasama ko lagi sila sa pananambahan nung sila'y maliliit pa. Yes. Pero nalulungkot. Siyempre, nalulungkot yung nanay. Kasi aalis. Di ba? Pakawalan mo yan. Yan. Pakawalan mo yan kasi hindi naman habang buhay magkakasama tayo eh. Tama. Sa ayaw natin sa hindi, magtatayo yan ng pamilya at mapapahiwalay sa atin yan. And that is the Bible. Yo. That is the Bible. Hihiwalay sa atin yung mga anak. Pero alam mo, ano ang hinubog natin? Ano ang itinrain natin sa Yan. ating mga That's anak? right. Nung sila'y mga maliliit pa. Kaya nga, train up a child. Yeah. Train up a child. Para nang sa ganon, pag sila'y humantong sa wastong gulang, at nagtayo sila ng sariling pamilya na yung pananampalataya That's right. na nakita sa atin, Yeah. na ating na mga magulang, na tayo, mga leader ng tahanan, ay isa pamuhay nila Yun. para mawala yung pangamba natin. Yun. Lagi natin, Sir Jao. Totoo yan. Totoo yan. That's Yung right. pangamba, yung Oo. pangamba na yan, dahil yan sa, ito yan eh, mangangamba lang tayo, or magkakaroon lang tayo ng pangangamba kung wala ang ating presensya. Yun. Yan. That's Yan right. ang pinakamaganda Yeah. tanda Yeah. natin. Para sa mga fathers mo, no? Magkakaroon lang tayo ng pangamba kung wala ang ating presensya. That's true. Amen. Because ang ating presensya ang mag-aalis ng ating pangangamba sa ating pamilya. Yan. Yeah. Kasi Amen. kung ano na ang sitwasyon nila. That's Kaya right. nga tingnan nyo mga kapatid, alam nyo minsan, sabi ko nga kahapon, di ba? Sabi ko nga sa Team Focus kahapon, sa Staying Alive, alam nyo, may simbahan, Yeah. may pastor. Yes. Yeah. Pero, ang responsibilidad ay nasa ating pa rin mga tatay. Yes, That's sir. right. That's Amen. true. Pangit kasi Sir Rudy, Sir Noel, na aalisan natin ang presensya, ang pamilya natin. Sa kadahilanan na, sagot natin, andyan naman si pastor. Yeah, that's Andyan naman true. si simbahan. May simbahan naman. May simbahan naman. Alam niyo po, hindi masama yun. Yeah. Yes. Ibig sabihin, hindi masama na kilalanin natin ang magagawa ng pastor at ng simbahan. Yeah. Pero ang responsibilidad ay wala kay pastor Yeah. at sa simbahan, kundi nasa sa atin mismo. Yun. Yan. Amen. Amen. That's Hindi true. naman po si pastor ang ginalagay na at tatay ng mga anak nyo eh. Yeah. Spiritually weakened. Yes. You see, Amen. maaaring yun ang tinutukoy natin. Yeah. But still, the presence of the education ay ibinigay sa mismong magulang. Yeah. Yeah. That's true. Kasi, anong trabaho kayo ni pastor at ng simbahan? To keep and to preserve. Yun. That's right. Sa pamamagitan ng pagtuturo. To teach and to preserve. To educate. Kaya kasabi ni That's pastor, right, di ba? that's right. Ano bang simbahan? It is an education, institution. It's Yeah. an educative institution. Yeah. You see? Yeah. So kaya ko sinasabi yan mga kapatid, para sa atin mga tatay, wag tayo, ito yung isa sa mga bagay na kailangan hindi natin ka-relax. Kasi minsan nagkakaroon, baka lang, no? Hindi ko naman nilalahat, baka lang minsan kaya kampante tayo na iwanan yung ating buong pamilya sa kadahilanan na ganyan ang ating rason. Which is Yun. very wrong. Yeah, that's true. Amen. Very wrong. Yes, the safety is there. Pero yung touch at presence nyo sa magulang, sa pamilya ninyo, lalo na sa mga anak nyo, ay hindi dapat mawala. Yeah. Amen. Di ba? Like for example, kanina, pinigyan mo yung illustration kanina, Sir Noel, ang iyong pamilya sa pagiging kasusundalo. Di ba? Yeah. Eh, natutuwa ako doon sa sinabi ni Sir Lamsel, yung testimony ni Sir Lamsel. Amen. Yung sinabi rin ni Ma'am Leslie yan, na shoutout sa inyo, Sir Lamsel, Ma'am Leslie. Di ba? Eh, ngayon, nakikita lang sa Google Meet, nandun si Ardon at saka si Adi. Yeah. Di ba? Amen. Kasama ni Sir Lamsel. So, Yeah, you that's see, right. they're enjoying the presence. Yeah. Okay? Ngayon, hindi lang yun. Bagamat wala,
Every night, they make sure that they feel the presence. Bakit? Ito na nga, biyaya ng Panginoon, may gadget tayo na nagagamit para hindi mawala yung presensya ng tatay sa pamilya. Yun. Ang nakakalungkot, Sir Rudy, meron na sana kapamaraan na magamit, Sir Noel, which is itong gadget na ito. Pwede natin itong gamitin para sa i-enhance ang paglago natin spiritually. Paano pamamaraan? Hindi sa panonood sa mga ibang mga nagtuturo. Hindi, kundi para saan? Para gamitin natin to connect with our family. Actually, primarily, Sir Noel, Sir Rudy, bago naman lumabas ang cellphone, that's the main purpose of the phone. That's true. Diba? Amen. Kaya ano ang logo ng Nokia? Connecting people. Diba dalawang kamay yun? Nakaganon? Nakaganon yun eh. Dalawang kamay na nagkabutan. Nokia, connecting people. Ngayon, wala na. Wala na. Noong na panahon na, ang cellphone niya yun, disconnecting the family. That's true. Tama yan. Diba? Kaya ko lang sinabi yan. Binigyan ko ng illustration. Kasi, okay, sabihin na natin malayo. Ang tanong, okay, sabihin na natin na talagang sa tingin mo, pamamaraan ng Diyos na umalis ka physically, ang presensya mo, wala sa pera para magtrabaho, nasa sa inyo yan. Bahala kayo dalawa ng Diyos yan. Pero sabi ko ngayon, anong ginagawa mong pamamaraan para manatili kang konektado ang presensya mo sa pamilya mo? Yeah, that's right. Amen. Because itong bagay na ito, Sir Rudy, Sir Noel, yung bringing up your children in the nurture and admonition of the Lord is something that you cannot just take it for granted. That's right. Amen. You cannot take this for granted. Kahit ba nagtatrabaho na yung anak mo. Kasi kahit ba sabihin mo na may sarili isip na yung anak mo, kahit sabihin mo pa na nasa wastong edad na yung anak mo, no. Ito. Kaya sabi ko kahapon, sabi ko nga, Sir Noel, last Thursday, Sir Rudy, Sir Noel, itong bagay na ito, kaya ganyan yung verse na yan, it's because God knows that children on their own cannot bring themselves in the Lord. That's right. Amen. Kailangan nila ng authority. Yes. In the book of Ephesians, sa pamilya, sino? Tatay. Amen. Napapakalawalag. Kaya kahalaga yung presensya. Kaya nga sabi ko last Father's Sunday, natutuwa ako Sir Rudy, Sir Noel sa mga testimony. At titindi ng mga testimony. Marami pa tayo, Ako personally, di ba? Alam niyo naman, ako nag-set ng program. Marami akong pwedeng mailagay pa eh. Yes. Di ba? Amen. Marami pa tayong pwedeng mailagay. But still, alam mo po mga kapatid, to be honest with you, no, I'm hoping and we're praying, kami po na dito, sabi nga natin, para makasama kayo lahat. Amen. Okay? Para magsama-sama tayo sa paglago. Kaya ako po ito sasabihin, para ma-encourage po kayo na lumago. Still, alam niyo po ang hirap para sa, tayo naman nag-usap tayo, mga area leaders tayo. Ang hirap para sa amin po na, maghanap pa rin talaga ng tatay, ng bagong mukha. Sinasabi ko. Nahirap po sa amin. Bagamat, alam namin na, ibig sabihin kong bago mukha, hindi first time, Ay, ibig sabihin kong bago mukha, hindi yung 6 months pa lang sa simbahan, Ang sinasabi ko na yung mga ilan po sa inyo na matagal na kayo sa simbahan. But yet, we are praying na I can put your names there to share the testimony. But sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po sinasabi ito na para to put someone down. No, ito nga po naririnig nyo We're praying na next time, kayo naman po mailalagay natin doon. Mag-show up din. Mag-show up din kayo. At para mailagay po namin kayo because we believe na may testimony po kayo, nag-join kayo sa comment section na kaya nyo maging pagpapala sa ating pong buong simbahan. Kaya parang sa mga fathers, when we show up, tandaan natin yung sinabi ni Pastor, napakaganda nun. Paano tayo nag-show up? You see, sabi ko nga, maaaring sabihin natin, naninindigan, Sir Noel, Sir Rudy, naninindigan ako. Ako na mahiramdam ng pamilya ko, presensya ko. Hindi magkakaganyan niya kung hindi ako nagtatrabaho. You see, so saan tayo nakasentro? Yan yung sinasabi ni Pastor. Nakasentro tayo sa physical, nakasentro tayo sa material, at sa financial. Pero walang ito po yung pinakadapat nating bantayan, mga fathers. Walang naglakas ng loob na tumatayo. Walang iilan lang. Makikita natin, I'm talking about the world, sa mundo. Bihira ko, hindi pa tayo mga tatay na nasa pamilya natin, ang simbahan na ito, ay maninindigan sa dapat nating panindigan tinuturo ng Biblia. Iilan lang, mga kapatid, ang mga tatay na talagang pinaparamdam ang presensya sa kanilang mga anak dahil ang pinapriority ay ang spiritual na kalagayan ng kanilang pamilya. Amen. Di ba? That's right. So, kaya yung mga mensahe, bibigat. Actually, meron niya ako ipapaalala kay Pastor Pero naka-series of lesson naman siya dun sa divorce Meron ako ipapaalala kay Pastor na may nakalimutan siyang i-preach. Sabi niya, i-preach siya sa Father's Sunday. You see? Pero pinasulat ko kay Mabiang Yan. Kaya
Kaya may babanggit namin yan sa kanya. Baka itong linggo na ito, tatalakayin yan. Baka itong linggo na to. O sa mga last Sunday. Kasi, That's right. Kasi minsan, kailangan din. Gusto nyo kasama yung mga vision pastors. Di ba? Kaya, primarily, yung mensahe tinanggap natin. Sir Noel, yung mayroon ka bang pwedeng, may tuldok, isang ano lang. Yung talagang mabigat na dating ng mensahe na yun. Last Sunday, umaga hapon. Yung pagiging provider natin, mga kapatid. Doon yun talaga yung nag-strike sa akin na hindi lang talaga na provider, as provider sa mga material things, sa education o ano man, kundi yung faith natin, no? Yung faith natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi napakahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo eh. Yung ilagay lang natin yung pagtitiwala natin sa Diyos, ay siya nang bahala. Kung titignan mo, Sir Rudy, di ba? Ako, ilang taon na rin ako. Sa biyaya ng Panginoon, 56 na rin ako. At nakita ko na ang buhay, Sir Rudy. Nakita ko na ang buhay. Pinaranas na sa akin ng Panginoon ang mga bagay na magaganda. Hindi ko yan nakuha nung nasa serbisyo ako. Nakuha ko yan nung lalo akong kumakapit sa Panginoon. No? Kasi idadagdag na lang ng Panginoon yung mga blessing sa atin eh. Kaya kita mo, biyaya ng Panginoon. Masigla pa rin tayo, no? At hindi man ako na-promote nung nasa serbisyo ako, Sir Rudy. Pero kita mo naman, na-promote ako. Naging area leader ako, di ba? That's right. Kailan ko nakamit yan? Nung retirado ka na rin. Nung nag-retired na ako. Di ba? Samantalan yung mga ibang nasa serbisyo, nung nag-retired sila, doon na lang, Sir Jow. Actually, yan nakakalungkot ang kailangan na dapat ipanalangin. Kasi, actually, that retirement should be considered as a blessing. Bakit? You will have more time to bring your children in the nurture and admonition. That's right. Yung dapat ang nangyayari. By the way, baka lang makalimutan ko, congratulations kila Sir Roy at Sir Joe Orbe. Both are talagang may Malacanang order of being promoted as Rear Admiral. Wow. Anong area ba yan? Mga yan? West Bank! Let's go! Ganyan pinagpapala ang West Bank. Mabuhay ang West Bank. Siyempre, tulad yan ni Sir Joe at saka si Sir Roy, hindi naman nila makakamit yan, yung 2-star na yan kung halimbawa wala rin silang magandang relasyon sa Diyos. That's right. Diba? Kasi ang promotion ay nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya kung hindi lahat ng opisyal ay nakakarating sa ganyang kalagayan, kaya nga nung pag nag-uusap kami ni Sir Joe, sabi ni Sir Joe sana yung aking mga anak ay maging faithful sa Panginoon. Yan. Bakit? Naranasan na niya That's right. Ayun siguro, Sir Rudy, sasang-ayon ka rin. Yes. Ako, naranasan ko yun Amen. Naranasan ko yung katapatan at kadakilaan ng Diyos Kaya yun yung napakahalaga na habang maliliit pa ang ating mga anak, ay pilitin na natin. Kaladkarin natin kung talagang... Kaya huwag natin kalilimutan na turuan talaga ng mabuti ang ating mga anak. Ang mahirap kasi kapag sa kabutihan, nahihiya tayo na sa ating mga anak na pilitin sila sa kabutihan. Samantalang pag mag-outing sila, kasama ang mga classmate. Walang pilitan yan. Kahit puyat yan. Pababaunan pa. Matindi. Pababaunan pa. Baka magutom. Pero pag may soul winning tayo ngayon, may area visitation tayo ngayon, yung magulang pa nagbibigay ng dahilan, kasi puyat yan, Brad. Yan ay nag-aaral kasi, nag-overtime. Kaya nga, kung makita lang natin yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay na mapag-igting natin yung ating pananampalataya upang sa ganon ay sila rin ay pagpalain din ng Panginoon. That's right. Amen. Ay, wala naman ako ibang magpagmamalaki kundi yung aking pananampalataya karnal pa ako sa tingin ng iba. Diba? Pero bahala sila kung ano sabihin nila. Basta ang Panginoon at ang Diyos ang siyang, kami at ang Diyos ang siya nakakaalam kung ano ang relasyon namin. Tama. At saka ako, Brad, ako naniniwala din naman ako sa'yo. Naniniwala din. Tsaka, alam mo, ito nga, sinabi ko ito diba? Sir Rudy, ang presensya natin, sabi ko, like for example,
kayo po, dalawa, parehas na kayo may mga anak na nasa ibang bansa. Yes, sir. You see? Sabi ko nga, like for example, hindi lang sa ibang bansa, mga nakatapos na. May businessman ka na, Sir Rudy. Yeah, Yes, sir. amen. Si Sir Noel, talaga namang iniwan na silang dalawa ng kanilang asawa. Kaya nga parehang honeymoon na lang. Yan! Sinasabi ko eh. Honeymoon na lang eh. Ayan. Nasa States parang kami binata. Parang namin na si Sens ako na madaming baong kabayo. Parang stock na kabayo sa bahay niya. Parang ilan lang yung kabayo nakakarating sa atin. Parang ito may stock to. Nakakawala yung mga kabayo. Nakawala daw eh. Pero ito na ako kay Sir Rudy na reinforcement. Pero ito na yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Ito niya. Katulad yan. Yung presensya nyo, pinadaman nyo na sa kanila eh. Yeah. Di ba? Yeah, amen. Ang kahalagahan dyan, makikita kasi natin yan, ito para sa mga fathers. Makikita nyo kung talaga ang presensya nyo ay naramdaman sa pamilya. Pagka may mga anak na kayo na like napahiwalay sa inyo. Yeah. Amen. Di ba, sir? Pag napahiwalay sa iyo, I mean, hindi napahiwalay na nagtayo na ng sarili pamilya. Yeah. Like for example, nagtatrabaho sa ibang bansa, Yeah. may kanya-kanya na ring business, Yeah. di ba? Pero, nasa pamilya pa rin. Amen. You see, diyan mo mararamdaman. Bakit? Because sa panahon niya yun, Sir Rudy, Sir Noel, sa mga sistema ngayon, I mean, hindi ko naman sinasabi na lahat ng tatay ay pagkagano, pero meron naman talagang may problema ang anak. Na kahit naramdam na yung presensya ng tatay, ay pasaway pa rin. Yeah. Di ba? Tama May yan, ganun tama na yan, naman talaga. Pero ito yung sinasabi ko, sir. Sa sistema kasi sa mundo ngayon, sir, kaya sinasabi, makikita mo yung presensya ng, parang hindi mo makikita ng presensya ng kanilang mga ama sa kanilang sariling pagkatao, sa inyong sariling katauhan. Paano mag-isip, paano gumawa ng desisyon. You say, dyan mo malalaman eh. Yeah. Kaya nga para sa atin ng mga fathers, itong bagay na ito ang makakatulong sa atin Yun. at lalo na sa mga anak natin. Yeah. Yung presensya, sabi ko nga, maganda yung testimony kahapon sa Staying Alive. Yung presensya ng mga tatay, mararamdaman mo mararamdaman ng mga team focus dahil sa kanilang itinuturo sa inyo. Yun. Sabi ko yun sa team focus. Kaya ganoon din naman sa atin mga fathers. Mararamdaman natin, alam natin, at even ang mga taong nakapaligid sa mga anak natin, sa pamilya natin, na may presensya ng tatay sa kanilang sa pamilya natin kapag na-apply yung mga itinuturo natin. That's right. Amen. Sabi ko nga, Sir Rudy, nakaraan sa team focus, di ba? Di basta naglalapitan ng mga lalaki o anak na babae pag alam na may presensya ng tatayan. Yeah. That's right. Totoo yan. Dito yung sinasabi. Parehas kayo may anak na babae. Oo. Di ba? Dito na yung sinasabi ko. Totoo Hindi, mag-aalangan ang sino man lalaki, no? Aali-aligid. Yeah. O sabihin na natin na subukan man lang itaguan ang relasyon. Yeah. Yung inyong mga anak Totoo na sa yan. kadailan alam nila Yeah. na may presensya. No, maliban na lang talaga na matigas ang ulo. Yun. Pero, primarily, yun talagang sumusunod. Yeah, that's right. Ramdam yan. Yeah. Sabi ko nga, kaya nga ito nakakalungkot. Mag-ingat din tayo mga fathers. Yun. Yung sabi ko nga po sa iyo, pag ito'y pinalipas natin, Yun. at ito sir, hindi lang pinalipas, sabihin na natin na lalambot-lambot. I Yeah. mean, sorry to say this. Sabi ko Yeah. nga sa iyo, usapang lalaki ito eh. Yun. Pag palalambot-lambot po tayo sa prinsipyo ng tinuturo sa salita Yun. ng Diyos, ito yan mga fathers. Yung presensya natin sa ating pong mga anak, malambot din. Yeah. Malumanay That's din. right. That's true. Kaya nga, That's ano right. po mangyayari? Yung mga anak natin, pagka nagkaroon ng lakas sa loob, magkakaroon ng lakas sa loob na magkasala at pumasok sa kasalanan, alam mo kung bakit sa Rudy Noel? Sa kadahilanan na si tatay naman tatay ko. alam mo naman si tatay, onting lambing lang. Oo. Sorry agad, Intindihan. wala na yan. Mapagbibigyan ka na. Mapagbibigyan naman ako ni tatay. Totoo Kaya yan. ngayon, ang hindi nalalaman na maraming mga tatay, sobrang busy ka sa trabaho mo, Yeah. kala mo yun na yung presensya mo, hindi mo alam, yung anak mo, buntis na pala. Pasok-pasok ka na. Hindi mo alam, yung anak mo lalaki, talaga naman pala, Yeah. grabe na yung kalukuhang ginagawa sa social media. Yeah, that's You see? true. Amen. Dalawa na Facebook. Yes, may mga dami account na. Shout out, high schoolers, Oo. Academy. Pag maraming account, At nako, least delikado narinig yan. nyo, sinabi ko to So Oo. alam ko yung mga dami account nyo. Yeah. Okay, kinakabahan na sila. Sa mga tatay dyan, kausapin nyo lang po ako. Nasa akin mga account. Yeah, that's Okay, true. so Amen. katulad lang sinasabi ko. Di ba? Kaya ko sinasabi, it's because of the reason, yung presensya mabigat eh. Yeah. Sabi ko Amen. nga, Sir Rudy, dito natin tatapusin ito. Para sa mga, itong uling pasalita natin dyan. Ito, Sir Rudy, Sir Noel. Ito. Kaya mabigat ang presensya nating mga father sa pamilya. Kasi, dala-dala natin yung authority ng Diyos sa pamilya. Yeah. Yes. Amen.
Tama Amen. yung sinabi ni That's Ma'am true. Zenny kanina. Yeah. Di ba? Sabi nga ni Ma'am Zenny, alam nyo, kahit na sabihin na natin na may willingness yung mother, may Yeah. willingness yung wife, to take heed sa salita ng Diyos at i-impose yan sa pamilya. Tandaan po natin, hindi naman sa hindi yun effective. Effective yun. Yeah. Pero yung pag-i-impose at yung emphasis, hindi kasing tulad kung paano ang isang tatay ang mag-impose dun sa pamilya. Yeah. Yes. That's Hindi pa rin. Bakit? Wala sa kanilang authority to do that. Yeah. Hindi sila That's right. may dala ng authority sa pamilya. Yeah. Amen. You see, Amen. tayo yun mga tatay. Kaya Yeah. nga, our presence speaks of God's authority in the family. Yun. Amen. That's good. Amen. Amen. Kaya pagkapahinay-hinay tayo sa presensya natin sa pamilya po natin, mga kapatid, what are we trying to imply Yeah. sa ating pong mga anak, sa That's ating right. pamilya? That's right, brother. Malumanay ang kamay ng Diyos sa pamilya natin. Oh. Amen. Kasi mag-ingat po tayo. Kaya ako Yeah. po sinasabi yan is because baka, we are one family here. Yeah. Isang pamilya Amen. tayo dito sa CSI family po natin. Dito simbahan mo na, isang pamilya po tayo. Kung ito man ay nakasakit po sa inyo, well, you have to man up. Magpakalalaki tayo na tanggapin natin yung sitwasyon. Yes, sir. That's Kamusta right. ang presensya niyo sa pamilya? Maaaring lumalabas kayo, sama-sama. Pero kamusta yung presensya niyo pagdating na po dito? Man. Come on. Pagdating na sa standard at prinsipyo ng libro na ito, kamusta ang presensya natin sa pamilya natin? Amen. Yan, napaka-importante. Ano ba mga last encouragement natin sa sinabi ko na yung Sir Noel? Yes, sir. Maraming salamat. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga. No? Especially sa atin, mga ama ng tahanan, napakahalaga na gampanan natin yung ating responsibilidad bilang leader ng ating tahanan. Yeah. Huwag po nating isantabi yung responsibilidad na yon, yung authority na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Very privileged tayo mga kapatid. Alam mo, sa loob ng aming tahanan, kaya sabi nga ako daw man of authority. Kasi sumunod kayo. Kanino ba binigay ang authority? Kaya nga, sabi ng aking may bahay, ayan si authority. Sabi, ayan na si authority. Kaya pag umaakyat na bahay, ayan na si authority. Ay talagang naman, sabi ko lang ganon. I-exercise natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Sabi ko nga, sabi ko nga kay Sister Cynthia, kung ikaw lang ang binigyan ng authority ng Diyos, napakagaling ko kayong sumunod. Oh, yeah. Wala akong question. Kaya nga, napakahalaga, huwag natin iisang tabi. Kung hindi nyo pa naman na-exercise yung authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa loob ng inyong tahanan, hindi pa huli ang lahat. Yeah. Hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayo mga kapatid. Andiyan dyan ang ating mahal na pastor. Kasama natin lagi ang ating mahal na pastor. May mga area leaders tayo na malalapitan. May mga kapwa tayong fathers sa ating area. Huwag kayong mahihiya. Yeah, magtulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Kasi yung kahihiyan na yan, yung pagiging mahihiyain natin, mga ama ng tahanan, yan ang nagpapalubog sa ating leadership sa loob ng tahanan. Pero kung sama-sama tayo, mahina ka man at may maganda kang andyan dyan ang ating mahal na pastor, andyan dyan every Sunday, andyan dyan yung Father's Fellowship, ay huwag kang mahiya. Yan. Makakatulong sila sa inyo. Makakatulong ang bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na magtulong-tulong tayo mga kapatid. Wala po, hindi po design ng programa na ito na pahiyain ang isang ama ng tahanan kundi. That's the main purpose. Kumbaga, Yeah. barkada tayo eh. Yeah, barkada, magkapatid tayo Isang pamilya tayo. Oo, kahit Yan yung maganda, sir, na mag-join kayo sa fellowship. Yun. Time to time magtanong kayo, huwag kayo mahiya kung paano natin ganito, ganyan. Oo. Kasi sabi ko nga, sino-sino pa ba magtutulungan? Yeah. Babalik ka pa ba sa mga kumpare mo sa inuwan Oo. para ibigay sa'yo katotohanan? Totoo yan. Dito lamang. Pagdating Yeah, sa that's langit, right, that's pagdating sa langit, tayo pa rin ang magkakasama. Yeah, O totoo di yan. ba? Ay, right. bakit hindi natin i-establish na yung talagang makita natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, makita natin ang ating mga anak na sila ay lumalakad na maayos sa harapan ng Diyos. Para na sa ganun, kapag sila'y napahiwalay sa atin, nagtayo sila ng isang pamilya, hindi tayo kakabahan. Kundi,
i-re-echo na lang natin yung nararanasan natin sa harapan That's ng Panginoon. right. Amen. I-remind na lang natin. Ay, sus naman, sabi nga ng ating mahal na pastor, ay, bakit wala kang wisdom na galing sa Diyos? Di ba? Ay, baka kami hindi mo ine-exercise yung salita ng Diyos. Kaya kinakailangan, mga kapwa ko, ama ng tahanan, panahon na para talagang pilitin natin ang ating mga anak na sumunod sa salita ng Diyos. Kasi hindi sa lahat ng panahon magkakasama tayo. Pero kapag ang Diyos ang kasama nila, meron tayong peace of mind. Mawala man tayo dito sa ibabaw ng mundong ito, kasama nila ang Diyos. Magkakaroon ka ng kasiguruhan na ang anak natin ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. At yan din ang ipapamana nila sa Rudy. That's right. Ay pag nagtayo sila ng pamilya, alangan naman na yung mga anak natin, yung magiging apo natin, bitin sila sa ibang church. Yeah. Aba, yung napakamalaking kalungkutan yan, kahit nasa langit ka na, talagang dudugo siguro ang puso mo pag makikita mo na ganun. Pero, alam nyo, salamat sa Panginoon. May church tayo. Yeah. Salamat sa Panginoon. May church tayo. At meron tayong pastor na katulong natin na itaguyod yung ating pamilya. Huwag lang tayo mag-focus sa hanap buhay, kundi i-establish natin yung magandang relasyon natin sa Diyos, Sir Rudy. Sabi nga ni Pastor Dex, huwag na tayong mag-away-away. Huwag na peace be with you, Pastor Dex. Peace be with you. And also from Salapungan, peace be with you. Sir Rudy. Amen. At muli ay salamat sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Laging itatak natin sa ating isipan, mga tatay, yung salitang protection din. Yun. Amen. Mahalaga na ipaunawa natin na mabuti sa ating mga anak na ang ating presensya ay isang proteksyon para sa kanila. Amen. Amen. At kung proteksyon ang pag-uusapan, mga kapatid, of course, ang kailangan natin ay yung presensya ng isang tatay na merong salita ng Diyos. Yun. Na siyang iiral sa loob ng tahanan. At tiyak, kapag naintindihan ito ng ating mga anak, walang anak na magre-rebelde. Yeah. Walang Amen. anak na hindi susunod sa magulang. Kung nalam nila na ang presensya ng isang tatay ay para proteksyonan sila. Amen. At walang proteksyon, sabi nga, walang proteksyon na ikinasisira. Kundi ang proteksyon ay pag-iingat. Yes, Upang sa ganon, pagdating ng araw, hinahanda natin sila na kung sila man ay hihiwalay na sa atin, magsatayo na ng sariling pamilya, ay sigurado ko, yung anong itinuro natin, siya rin naman ang ituturo nila, siya rin ang mag-iingat para sa kanila. That's right. So, protection, mga kapatid. Thank you so much and God bless you all. Yes. Alam mo, yan po, presence is, maganda yung sinabi mo, sir. Presence is protection. Yeah. Amen. Yan ang napakaganda, tandaan po natin. Not only presence is protection, sabi ko nga, you cannot provide, you cannot be a provider if there's no presence. Yes. You see? Pero sabi ko nga, spiritually, yan ang napaka-importante sa buhay po ng ating pamilya. So, presence is our protection and presence is for our family's preservation. That's Yan ang mga tatandaan po natin ngayon. That's right. Para sa mga tatay, we need to show up for our family's protection and for our family's preservation. Amen. Protection sa pagkasalukuyan, preservation para sa mga susunod na magiging bunga ng ating pamilya. Yeah. That's right. Amen. Yan ang ilagay po natin sa isipan po natin. Kaya again, ulit ko, para sa mga tatay, let's continue showing up. Yeah. CSI fathers, Yeah. let's continue showing up Yeah. and live for our for the glory of God. Yan Amen. ilagay natin sa isipan po natin. Alright? Muli mga kapatid, ay maraming salamat sa inyo po pagsubaybay sa ating po mga programa. Again, nawa yung mga tatay ay nakapag-send ng picture, nakapag-send ng picture sa ating mga GC sa area, no? Shoutout kay Sir John Edmer Reyes. Yeah. Yan, Amen. nakita ko lang kasama niya nanonood ang kanyang tatay at kapatid. Yan. At si Sir Joshua Responso. Yan, si Sir Ramon. Magaman din ang mag-send ng picture ay nakita ko rin dito kanina sila Sir Ryan. Yan, sila Sir Ryan, ano? Sir Richard. Yan, makasama sa area namin, no? Dito rin pala Sir Ronald.
Yan, amen. At marami-rami na dito ng mga fathers na kausap po kasama natin ngayon. Sila Sir Edward Castillo, yan. Yeah, Sa mga iba pa, nanonood, no? Si Ma'am Blessy, nakita ko, pero dati nag-send ng picture Sir Jacob, baka busy lang ngayon, yan. Pero marami mga tatay na nandito. Sila Sir Joji, nakita ko dito, Sir Rudy. Yeah. Yan, at sila Sir Cesar, Sir Dennis, yan. Marami. Sir Rico Formanes. Yan, nandiyan. Sila Sir Rico Formanes. At saka si Sir Dexter. Yung matalik kong kaibigan. Yan. Amen. Huwag na tayo mag-away-away, ha, Pastor Dexter. Yan. Amen. Marami na nandito. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Amen. Sa inyo po. Yan, ito na pala. Bumabati si Sir Chito Acobe. Good afternoon, sir. Patapos na kami, brother. Ganyan talaga. Galing pa sa kay Subaldo yan, eh. Yan. Amen. And yeah, Sir Ian Juarez, nandiyan din pala. Amen. Alright, muli maraming salamat. North, South, East, and West Corner. Sa lahat ng mga tatay, leaders of the family, husbands na nakasama po natin yun. Thank you for being with us and tuning in with us sa programa po na ito. Sa mga viewers sa nationwide, worldwide, thank you for being with us. And again, at nabayaran pa natin mga susunod programa and activities from our area and programa mula po sa ating pong simbahan mamaya, the preparation program and the fellowship sa Curvy Show. Join us there. And yun din po, mga kapatid, let's get excited para sa darating na linggo. Amen. Second to the last Sunday, mga kapatid. Second to the last Sunday na po tayo. Kaya wag natin pa itulutan na magtatapos na naman ang June na wala tayong bahagi sa paglago natin simbahan. Wag po natin isipin ang panahon. Magbago-bago man ang panahon, pare-parehas pa rin naman ang ating pinaglilingkurang Panginoon. Yan ilagay natin sa isipan natin. Alright? So let's get excited. Let's bring more people this coming Sunday. And let's keep on growing. Fathers, keep on motivating our family. Always show up. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating po programa The Baptist Lunch. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Happy blessed Friday, brethren. God bless you.